Ngayong araw mga Tomasino, panahon na naman para makakilala tayo ng isang natatanging Tomas na dapat nating tularan. Ating tunghayan ang buhay ng kapwa nating Tomasino na maaari nating masabing Tomas yan. Tomasyan spirit! Number 1, Tomasyan spirit! Ang Universidad ng Santo Tomas. Minsan naging tahanan ng mga makasaysayang presidente, martir at bayani, pati na rin ng mga award-winning na mga manunulat, periodista, broadcaster at director. At mayroong isang estudyanteng galing sa Faculty of Arts and Letters ang maaaring sumunod sa yapak ng Tomasinong si Brillante Mendoza. Kilala niyo ba ang nasa likod ng mga litrato at nakakapanindig balahibong video na ito? Experience. Hindi. Tayo, tatalunin natin sila. Wala tayong pakialam. Walang kinakatakutan team niya, kundi UST. Isang pangalan na kasing unique ng kanyang pagkatao, si Bala Ramotchanko, o mas kilalang Bala ay isang kahanga-hanga estudyante ng Communication Arts sa UST. Si Bala isang magaling na videographer at sa katunayan ay isa sa mga utak sa likod ng marketing video ng universidad. Dahil sa kanyang angking talento, siya ay napili ng Chop Magazine bilang isa sa mga maaaring maging modelo ng kabataan ngayon, lalo na sa mga mag-aaral sa iba't ibang universidad sa Maynila. Dahil sa pinansyal na problema sa kanilang pamilya, nagpalipat-lipat si Bala ng kurso. Mula sa College of Fine Arts and Design noong 2009, napunta siya sa College of Commerce and Business Administration noong 2010 at sa Faculty of Arts and Letters noong 2011 hanggang ngayon. Upang suportahan ang kanyang pag-aaral, siya ay isang working student sa UST, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang layout artist sa UST Office for Admissions. It's pretty hard, physically and mentally. Physically, it's gonna get you sick a lot than being just a normal student. Kasi if you're a normal student, you basically just study, go to school to study, then go back home to sleep, relax. But if you're working, even if you're in school, you're stressed out. You're thinking about work, thinking about your next project or your current project. So basically, stressful siya. Sa kabila ng lahat ng ito, siya ay patuloy pa rin na nagsusumikap para makapagtapos sa pag-aaral. Nakikita ni Bala na UST lamang ang tanging lugar kung saan niya tutuparin ang kanyang mga pangarap kahit na maraming pagsubok ang dumadating sa kanyang buhay. Siguro lifelong goal ko is actually to help students din like me been through a rough time, especially financial. So, syempre build something na long-term din siya. If hindi ka condition, if you don't know why you're doing it, then you're just gonna give up. So, syempre if you have the deepest reason to work and to motivate yourself, then you find yourself really enthusiastic and really energetic to do all of those projects. Si Bala Ramotchanko ay nanatiling matatag at determinadong tao kahit maraming problema ang sumusubok sa kanyang pagkatao. Ang kanyang buhay ay patunay na ang isang Tomasino ay dedikado, mapagkumbaba at marunong magbigay halaga sa kanyang edukasyon. Ako si Janine Baluyan, narito upang maghatid sa inyo ng storya magsisilbing inspirasyon sa ating lahat. At ako naman po si Marion Kayanan. Samahan niyo ulit kami sa susunod nating kwentuhan dito sa Tomas Yan.